everyone, welcome back to my channel again, Chills Reality TV. Good evening, good morning guys. Good morning. Ngayon guys, meron tayong magandang balita na dapat nating pansinin at huwag baliwalain kasi importante ito sa atin mga senior citizens. Tungkol to sa AKOP ay yung bagong annual confirmation of pensioners. Basahin narito na ang bagong guidelines at procedure para sa annual confirmation of pensioners. Laging tandaan, your birth month is your AKOP month. Yan guys, bagong mga guidelines at procedures para sa annual confirmations pensioner. Yan guys, yung birthday yun ang AKOP day. Kaya panoorin natin to guys. Ito ang annual ko. Narito ang mga paraan at dokumento kailangan sa pag-comply sa annual confirmation of pensioners AKOP program. Yan. Ito, number 2, AKOP sa pamamagitan ng personal appearance. Pamamagitan ng personal appearance. Kapag pamagitan ng personal, ikaw mismo ang magpunta sa office ng SSS. Yan ang personal appearance. Mga dokumentong kailangan dalhin. Accomplish AKOP form, pensioners reply, isang ID primary at dalawang secondary ID ng pensioner. Halimbawa, isang SSS ID at dalawang ID na bigay ng government IDs. Tulad ng senior citizens ID, your PhilHealth, ganyan. Yan ang dalawang secondary ID ng pensioner na dapat dalhin natin. Ang retirement date pensioners, o kung ang pensioners ay retirement or death pensioners. Total disability pensioners, dependent children na may guardian, yung mga children, mga anak ng mga pensioner, or yung anak na below 21, yung hindi pa naging 21 years old, kasali pa sa dependent pa siya, kaya magdala siya sa mga kailangan dalhin, yung isang ID primary, dalawang secondary ID. Yeah. Tapos ito, pangalawa, isang primary o dalawang ID secondary, dalawang secondary ID ng guardian. Sa guardian man ito. Guardian ng dependents or nag-alaga ng dependents or anak nag-aalaga, kunwari yaya or kapatid or ID ng dependent lang ang dalhin, school ID ng dependent. Tapos medical document na sumusuporta sa disability benefit. Kung may medical document na sumusuporta, yun ang dalhin. Tapos sunod, kung walang ID, ipakita ang birth certificate. Kung wala daw ID, birth certificate na lang ang dalhin. Ang mga dokumentong nabanggit ay dapat isumite or isubmit sa SSS, sa Member Service Section, MSS. Yan, doon isubmit.
At ito ang pangalawa. Pangalawa to. Ito naman ang pangatlo. Pangatlo, akop sa pamamagitan ng kinatawan o representative. Yung kung hindi makapunta ang pensioner, ang ang representative na lang. Halimbawa, meron siyang representative. Ang kanyang representative ay yung kapatid or anak o ganyan o mga kamag-anak, pero kailangan magdala lang sila ng akop form na pinilapan at isang valid ID ng primary at 2 secondary ID ng pensioner. Dapat dalhin ang primary at secondary na ID ng pensioner. At yung retirement or death pensioner, total disability. Yan. Tapos iyan daw ang dalhin kung ang pensioner ay hindi makapunta kasi kung may mga emergency, ang representative na lang ang magpunta. At dapat magdala sila ng isang primary at 2 secondary ID ng pensioner. Yun ang dalhin. At dito namang sunod naman, isang primary o 2 secondary ID ng kinatawan o representative. Ito guys, kung representative lang ang magpunta, dapat meron siyang dalang 1 valid ID at primary ID at 2 secondary ID ng pensioner. Kinatawan o representative, 2 ID at 2 secondary ID ng representative. Representative ng retirement death pensioner or total disability pensioner. Kung ano ang kanyang nirepresentahan, halimbawa ang nirepresentahan niya ay isang total disability pensioner, depende yan, pensioner or retirement death or death pensioner. At ito naman pangatlo, chest level photo ng pensioner na may hawak na dyaryo kung saan. At isang chest level photo ng pensioner na may hawak na dyaryo. Picturean mo ang pensioner tapos pahawakin mo siya ng dyaryo na may pitsang present calendar, yung halimbawa yung bagong kalendar, para malaman na iyan ay hindi yan ay bago. Tapos ang headline at pitsa ng pagkakalathalay malinaw na nakikita. Kailangan ang headline or pitsa ng pagkalathalay malinaw na makikita. Yan guys. At may background na news roller ticker sa TV na nagpakita ng news headline at pitsa. Medical document na sumusuporta sa disability benefit. Yan guys. Yan ang mga kailangan dalhin kapag nag-akop sa pamagitan ng kinatawan o representative. Yan ang dapat dalhin ng representative. At pang-apat guys, ito pang-apat, akop sa pamamagitan ng email. Kung i-email nyo lang, hindi na kayo magpunta, mag-email na lang.
mga dokumentong kailangan ng in PDF or GPC format. Accomplish ako form pensioners reply. Isang valid primary ID at dalawang secondary ID ng pensioner. Kailangan talaga meron talagang isang primary at dalawang secondary ID ng pensioner. Ng retirement pensioner or death pensioner, total disability pensioner or dependent. Ang dependent magdala lang ng school ID. School ID. Tapos, itong list, check label photo. Magpa-picture ang pensioner at nakahawak ng news na may makikitang death, valid death or pizza, at isang bagong kalendar para malaman na yan ay bago. Siya ay ng mga oras na yun ay buhay pa. Yan ang tandaan. Tapos ang may mga background ng news sa TV at nagpakita ng headlines at pizza. Tapos medical document na sumusuporta sa disability benefit. Kapag mayroon kayong mga dokumento ng mga medical, mga gamot, halimbawa mga resita, tapos ipakita lang ang pizza. Yan, guys. At ang dito, total disability or pensioner. Yan, guys. At kung walang ipakita ang birth certificate, kung wala ang mga ID, ipakita ang birth certificate. Kailangan may birth certificate kung wala silang ID. At ang pizza ng dyaryo. Kailangan ng bagong pizza ng dyaryo. Maghawak ng kailangan ng picture na may hawak na dyaryo or kalendar. At ang mga dokumentong nabanggit ay dapat i-email sa corporate email ng SSS Branch Service Office para sa mga pensioner na nakatira sa Pilipinas. At sa corporate email ng SSS Foreign Representative Office, Foreign Representative Office of OFW, Tax Service Section OFW Relationship, sss.gov.ph para sa mga pensioner abroad. And guys, at ito namang number 5, akop sa pamamagitan ng mail or pamagitan daw ng sulat. Accomplish ako form pensioners reply. Kailangan may pinilapang akop form at isang valid ID na primary at dalawang secondary ID ng pensioner. Tapos kung yun ay retirement pensioner ba o death pensioner or total disability pensioner or wala ang dependent pensioner lang. Dito sa dependent, isang valid ID lang at secondary ID ng pensioner. At sunod, check label photo tag pensioner nang may hawak na dyaryo kung saan ang headline at pizza ay ng pagkakalathala ay malinaw na nakikita o kaya may background
news na may TV, news sa TV na merong pizza. Picturean mo, tapos nandyan kasama ang pensioner. Picturean mo, tapos kasama ang picture sa TV na may balita, news na may pizza. Tapos ID ng dependent or school ID, chest level photo daw na meron na kasama ang pensioner na may hawak na dyaryo kung saan ang headline at pizza at pagkalatala ay malinaw na nakikita at may background na news scroller ticker sa TV na nagpakita ng news headline at mga medical documents na sumusuporta sa disability benefit, yung mga resita sa mga gamot. Yan guys, ang number 4 sa pamagitan ng mail or sulat lang. Tapos ito, kung alin dito ang mga pensioner, kung pensioner siya na retirement or death pensioner or total disability pensioner or dependent. Yan guys. Tapos isubmit sa ano ba to? Nawala na. Yan guys, ang number 5. Number 4. Number 4 pala kanina. Tapos ngayon, tapos na pala email. Number 6. Number 6 tayo. Ito. Listahan ng primary at secondary IDs. Tingnan nyo guys kung ano ang mga primary ID or secondary ID na valid. Isang Unified Multipurpose ID or UMID ID. Pangalawa, Social Security Card or SSS card. SSS ID card. Pangatlo, Philippine Identification Card or PELCIS or National ID. National ID card. Pangapat, Alien Certificate of Registration. Number 5, Driver's License. Pang-anim, Firearm Registration. Pang-pito, license to own and possess firearms. Number 8, National Bureau of Investigation NBI clearance. Number 9, passport. Number 10, permit to carry firearms outside or residence. Tapos number 11, postal identity card o postal ID. Kung meron kang postal ID, pwede din yan. Tapos number 12, seafarer identification record, Seaman's book. At ang last, voters ID card. Number 13, voters ID card. Yan guys, ang 11 valid IDs na nasa primary at secondary IDs. Iba pang dalawang ID card documents na parehong may lagda at ang isa ay may larawan. Paalaala, ang mga ID card document na may official English translation ng Philippine Embassy, Consulate
instruction sulit para sa mga ID card document mula sa isang foreign government at nakasalin sa foreign language ay dapat tanggapin. Yan guys, ang mga IDs, yan ang mga IDs na dapat dalhin. Yung mga alin kung alin dito ang meron ka, isa lang ang primary ID at dalawa ang secondary. Mga ID sa mga primary at secondary yan. At sa lahat, number 7, narito ang halimbawa ng mga litratong maaaring ipadala ng pensioners sa pamagitan ng kanilang representative, email or email. Ito ang mga halimbawa daw ng mga litratong maaaring ipadala ng pensioners sa pamamagitan ng kanilang representative, email or mail. Halimbawa ito, magpa-picture na kasama ang pensioner at ang TV na mayroong pizza na makikita. Tapos itong pensioner na may hawak na news na makikita din ang pizza, kasalukuyang pizza. At ito naman sa baba ang pensioner na hawak ang pizza or calendar na bagong calendar. Yan, mga news sa TV. At yan guys, at ang number 7 na dalhin at akop sa pamamagitan ng video conference. Isa pa din guys, pamagitan daw ng video conference, kailangan mag-video. Merong video na kayo ay nag-uusap ng pensioner. Magsasalita ang pensioner para marinig kung siya talaga ay buhay at hindi ipaliwanag niya kung bakit hindi siya makapunta. O mag-request ng appointment para sa akop through video conferencing sa pamamagitan ng email. Ipadala ito sa alin sa sumusunod: corporate email ng SSS branch service office para sa mga pensioner na nakatira sa Pilipinas. At dito naman ang corporate email ng SSS Foreign Representative Office of OFW Contact Service Section Relations para sa mga pensioner abroad. Yan guys, conversation sa pensioner at sa representative. Kailangan iparinig ang boses ng pensioner. At ang interview ay isasagawa sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod: MS Teams, Viber, select SSS branches only. Paalala, pagkatapos ng interview, ang scanned copies ng mga supporting documents at iba pang karagdagan kung mayroon ay dapat ipadala sa pamamagitan ng corporate email ng SSS branch na nagsasagawa ng interview. Yan guys. Ayan lang. At sana na inaintindihan natin ang lahat ng ito. At laging tandaan na ang birthday mo ay ang akop dip. Pagsapit ng birthday ay kailangan magsabit tayo ng mga ito para hindi matigil ang ating mga benefits. Yan lang guys, at hanggang dito na lang, at thank you for watching.